Good morning, for Quezon. Again, good morning, for Quezon. Good morning. Morning, sir. Bago natin simulan ang ating discussion, ang ating talakayin, inaanyayahan ko si Ginoong Reliano upang magdasal, upang pangunahan ang ating panalangin. Tayo manalangin na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa bagong araw, Panginoon, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Gabayan mo po ang aming goal na si Ginoong Kahatol, Panginoon, Lord, upang maipahaya ang kanyang ituturo ngayong araw at ibahagi niya ang kanyang alam sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay niya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Galing. Kumain na ba ang lahat? Bago tayo magsimula. Opo. Magaling. May liban ba sa klaseng to? Wala po. Teacher. Magaling. Noong nakaraan linggo, anong talakayan ang ating tinalakay? Tungkol saan? Mahilom? Ang ating pong huling tinalakay po, sir, ay tungkol sa edukasyon po. Kahalagahan ng edukasyon. Sadyang napakahalaga ng edukasyon sa atin. Dahil ang edukasyon ay ang tanging yaman na pamana ng magulang na hindi makukuha ng sino man. Sa ating tatalakayin, mababatid natin ang kahalagahan ng edukasyon. Saan nakikita yung larawan, ano ang mga propesyon na kanila sa inyong pakuwari? Again? Ano po? Sige, Ginoong Reliano? Nakikita ko sa isang larawan yung may kwintas na cross. Siya ay isang pari. Magaling. Anong katangian para sa ating pananaw? Anong katangian ng isang pari? Siya ay makadiyos, sir. Bukod doon? Lilingkod po sa ating simbahan. Yes, tama. Ang sa pangalawang retrato naman. Mabait. Aranas, sir. Sige, Aranas. Base dun sa akin nakikita, isa siyang magsasaka. Tama. Ano ba ang katangian ng isang magsasaka? Masipag, matiyaga, Matyaga. matatag, madiskarte. Tama. Lahat naman sa kanila pareha sila, meron silang katangian noon. Ngayon, sa inyong pakiwari, ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tungkol sa akdang pasta? Maaari mo bang sabihin sa iyong pakiwari kung ano ang ating tatalakayin? Magaling. Ang ating tatalakayin ng libro akda ay El Filibusterismo. Sino nga ba ang sumulat ng El Filibusterismo? Si Rizal, sir. Si Rizal, sir. Rizal. Bago ba mag-El Filibusterismo, ano ba ang akda na bago para upang maintindihan natin El Filibusterismo? Relano, sir. Sige, Reliano? Noli me tangere po. Tama. Ang Noli me tangere ay tinalakay noong tayo'y third year or grade 9. Tama. Ngayon, lahat ba tayo ay ginawa ang takdang aralin na basahin ang kabanata ika-4 ng El Filibusterismo? Opo.
Yung iba hindi binasa dahil walang aklat wala silang aklat na magagamit. Ngayon, tatalakayin natin ang Kabanata 4 na si Kabesang Tales. Sa isang bulubundukin, si Kabesang Tales at si Tandang Selo na dating mga ngahoy ay naghawa ng isang kagubatan sa malapit sa San Diego. At si sa Kabesang Tales ay tinulungan ng kanyang 2 anak, ng kanyang 3 anak at ng kanyang asawa para upang mahawan ang kanilang pagtatamnan. At nang nahawan na ng kanilang pagtatamnan sa kasawiang palad, ang kaniyang isang anak at ang kanyang butihing asawa ay namatay, dulot ng sakit ng malaria. Lahat ng pamilya is nagkasakit ng malaria. Ang tanging 2 ang kanyang anak na si Huli at si Tano ang nakaligtas. Ngunit nang papaani na sa kanila, may isang korporasyon ng pari. May korporasyon ng pari na lumapit sa kanila para angkinin ang kanilang lupain. At sa pag-angkin, si Kabesang Tales ay hindi umalma. Dahil ano nga bang laban niya sa isang korporasyon at nakapag-aral na pari? Siyempre wala, di ba? Dahil siya isang hamak na magsasaka. Kaya sumang-ayon na lang siya na magbuwis ng 30 piso. Sa panahong yun, ang 30 piso ay napakahalaga sa isang tao. At sumunod, bawat taon, bawat lumipas na anihan, si Kabesang Tales ay umaani at kanyang natupad ang kanyang hangarin na magkaroon ng sariling bahay sa bayan ng malapit sa San Diego. At sa panahong yun, dahil siya ay pinakatanyag sa bayan, dahil siya ay lubos na masikap at matyaga, siya ay naging Kabesang Tales. Sadyang wala siyang tanggi dahil ang isang kabesa ay napakahirap na trabaho. Bakit nga ba naging mahirap na trabaho? Sa inyong palagay, bakit naging mahirap na trabaho ang isang kabesa? Ako, Sir Rilano po. Seliano? Kasi po, maghapon ka na sa arawan, yan, maaari ka magutuman, mga ganun po, sir. Meron pa bang iba? May karagdagan pa ba? Herlin? Lakandula? Wala ata si Herlin. Kaya naging mahirap mag-isang kabesa dahil kung may namatay sa isang bayan, kanya itong aabonohan. Mababawas to sa kanyang kita. Bakit niya kailangan abonohan? Dahil ang mga korporasyon ng pari at mga hukom ay siya'y kakagalitan. Dahil ang koleksyon ay magkukulang. Kaya siya ang pag-iinitan. At ika nga ni Tandang Selo, iyong inuunawaing mabuti. Dahil sa iyong ipagpalagay na ang pari, ang mga buhaya ay lumaki at nagtawag siya ng mga kanyang pamilya. At hindi naglaon, binalak niyang pag-aralin ang kanyang 2 anak na si Huli at si Tano. Dahil kumikita siya ng malaki bawat taon sa kanyang tubo at kanyang bukirin. Ngunit laging tinataasan ng korporasyon ng pari ang kanyang multa. Galing sa 30 piso, naging 50 hanggang 100. Kaya hindi na natupad ang kanyang hangarin na pag-aralin ang kanyang 2 anak. Kaya lubos siyang nagalit at naghain siya
sa korte ng reklamo upang kanyang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang kanyang karapatan na pagmamay-ari at sa kanyang paggigiit. Ngunit nang siya'y nagpataw ng nagreklamo sa hukuman, hindi ito nagtagumpay. Siya'y pinagtawanan ng mga tao dahil pinipilit ng mga tao na wala siyang laban dahil siya'y isang Indyo naglalaban sa isang korporasyon ng pari. At siya'y napakatatag niya. Kaya pinagbantaan siya ng pari na kung hindi siya magmumulta ng naayon sa gusto nilang kabayaran, ay kukunin sa kanila ang lupa. Kaya ang ginawa niya, nagdala siya ng baril upang protektahan ang kanyang lupa. Ngunit nang nalaman ng gobernador general na siya may dalang baril, ipinagbawal ang baril. Nagdala siya ng itak. Nang nagdala siya ng itak, pinagbawal ang itak. Hiniram niya ang panakol ng kanyang ama na si Tata Selo. At nang wala na nga siyang armas, siya'y dinakip ng tulisan. At samantala, ang kanya namang anak na si Tano ay napilitang pumasok bilang Guardia Sibil. Guardia Sibil. At nang sabi pa ng iba, dinala siya sa isang isla. Samantalang si Huli naman, hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Ibinenta niya ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang porse, ang kanyang mga alahas, maging ang suklay at rosaryo. Ngunit itinadala niya ang lakit dahil ang lakit na to ay bigay sa kanya ng kasintahan na si Basilio. At hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Naisip ng matanda na si Tata Selo at ni Huli na isanla ang bahay. Ngunit, hindi ito natupad dahil wala ang tunay na may-ari. Ika ni Tata Selo, huwag mong gawin. Dahil magpapasko pa naman, siya'y nalulumbay. Ngunit si Huli ay tunay ang pasya. Matibay na ang kanyang pasya upang mabawi sa tulisan ang kanbuhay ng kanyang ama. At hindi naglaon, hindi niya mamalayan ang kanyang gagawin. Kahit anong bilang niya sa kanyang kwarta ay wala pa rin. Kulang pa rin ng 250 piso. Kaya siya'y dasal ng dasal at kahit anong gawin niyang bilang sa kanyang kwarta ay wala pa rin, hindi pa rin ito nadadagdagan. At siya'y hindi makatulog hanggang sa sobrang kakaisip ng kahit ano, siya'y nakatulog sa sobrang pagod. At siya'y nanaginip na kasama niya si Basilio at ang kanyang magiging amo. Siya'y magiging ng mga ngamuhan siya at ang kanyang gagawin ay magdadasal. Magdadasal siya. Ayun nga, kasaya-saya ang kwento ng ni Cabezang Tales. Sa inyong palagay, bakit ganun ang naging pasya ni Cabezang Tales? Pasta? Ano? Okay. Pila ayaw ata nila sumagot. Ngayon, bubunot tayo ng mga pangalan. Pilbao, sa iyong tingin, bakit ganun naging pasya ni Cabezang Tales na hindi niya isuko ang kanyang lupa kahit kapalit nito ay ang kanyang 2 anak? Bilbao?
Dahil gusto niyang ipaglaban yung karapatan niya. Tama. Bukod doon, dahil kinamatayan po ng kanyang mag-ina. Kaya lubos siyang galit na galit. Ngayon, dadako naman tayo sa isang grupo. Ang isang grupo ay grupo ng pangkat ng Pilipino at ang grupo 2 ay pangkat ng Ingles. At ang isa pangkat ng Math at Science. Ngayon, ang katanungan, sino sa mga tauhan ang inyong hinahangaan at bakit? Aranas po. Yes, Aranas? Si Tata Selo po. Dahil Dahil? tunay na mahinahon at Mahinahon? kalmado ang kanyang desisyon at masipag at maalalahanin sa pamilya. Tama. Tiyak na maalalahanin si Tata Selo. Lakandula? Relano po. Aranas, Aureliano? Ayan. Sa akin po, ang pinili ko po ay si Kabisang Tales po. Dahil siya ang tunay na matatag at ipinaglalaban niya ang kanyang karapatan at may tunay na mapagkawang gawa sa bayan. Yun po. Tama. Tiyak na katulad-tulad si Kabesang Tales. Aranas? May idadagdag ka ba? Sir, asawa at anak po ni Cabezang Tales Bakit? dahil lubos silang tumulong sa mga kasama niyang yung parang yun ay nahirapan. Tama. Dahil ang kanyang anak at ina ay binuwis ang kanilang buhay para sakahin ang kagubatan. Nandiyan ba si Ginong Pasta para sa grupo ng science? Mukhang liban si Ginong Pasta. Si Garido. Anong tanong? Sa iyong pakuwari, sino ang inyong tutularan at bakit sa mga tauhan? Sige. Si Tata Selo dahil siya ay isang tunay na mahinahon at Tama. kalmado ang kanyang mga desisyon Tama. ang kanya at masipag at malasakit sa pamilya. Tama. Ngayon, dadako naman tayo sa isang pagpapangkat at manatili. Sa inyong Ngayon, at noon, magpapakita ako ng litrato at inyong papakuwari kung ano ang inyong pagkakaintindi o pagkakabatid sa mga larawan. Unang larawan. Ano ang inyong pakuwari? Duran po. Yes, Duran? Sa akin nakikita sa larawan ito ay parang child labor po, sir. Tama. Ano bang nagtutulak sa mga bata upang magtrabaho? Kahirapan, sir. Aranas. Aranas? Kahirapan. Tama, kahirapan. Pakagaling.
At ang sunod na larawan naman, Sir, si Kenya. yes, si Kenya. Sir, ano po, batay po sa larawan, nakikita ko po yung paglalamang sa kapwa-tao. Tama. Sa akda ba ni Cabezang Tales, sa kwento ni Cabezang Tales ng El Filibustrismo, sino ba ang nanglalamang sa kapwa? Mga dayuhan. Tama, mga dayuhan. Kanila itong ginagatasan sa panahon ng mga Kastila. Ang sunod na larawan, ano ang iyong pakuwari? Duran po. Garrido. Garrido? Sa pilitang pagpapatrabaho. Ano bang nagtutulak sa mga tao? Bakit nila ginagawa to? Dahil sa sobrang sobrang takot, kaya napipilitan silang magtrabaho kahit hindi nila gusto. Tama. Ang sunod na larawan naman, Kaya sir, yes, Reliano? dun sa larawang yan, pinapakita na wala sa estado ng buhay yung edukasyon. Lahat may karapatan. Tama. Sa akda, sino ba ang mga batang pinagkaitan ng edukasyon? Dahil ito'y hindi libre. Aranas? Kay Sibok. Sige, Cebu. Sa tingin ko doon sa yung mga anak ng mga mahihirap, yung anak ng mga magsasaka, sila yung mga pinagkaitan ng pagkakataon para makapasok sa paaralan. Ang tanging may hirap ang hindi nakapaaralan. Tama. Sino ba ang naglaban ng karapatan sa akda? Sir, si Cabezang Tales. Tama. Yes, Aranas, may karagdagan ba? Aranas. Ang paglaban sa karapatan tulad ni Cabezang Tales. Tama, pareha sila ng iniisip ni si Kenya. Sa lahat ng larawan na to, ay isa-isa lang. Puro panglalabang sa kapwa. At lahat ng larawan nito, pawang nangyayari sa noon at sa ngayon. Ngunit sa iba-ibang paraan na lamang. Ngayon, dadako tayo ulit sa isang pagpapangkat. Dahil sa akin tingin ay lubos nyo nang naunawaan ang kwento ni Cabezang Tales. Ngayon, dadako tayo sa isang tula. Gagawa kayo ng tula, napipili kayo ng mga tauhan sa akda. At ito'y ipipresenta sa harap o sa audio. At ito ang ating pamantayan. Ayan, napakagaling. Ang unang magpapakitang gilas ay bubunot po tayo. Binibining si Kenya? Galing sa sige grupo po. ng Pilipino? Sige po, sir. Sige. Sir, ang napili ko po ay si Huli na may ganitong tula. Aking pinakamamahal na ama, ikaw ay maghunos dili sa iyong pasya. Kinabukasan, kaligtasan at katiwasayan, tanging sa iyo nakasalalay ang aking kahihinatnan. Tama, napakadamdamin. Lubos na napakadamdamin. Dahil sa akda ay si Huli ang naiipit. Siya'y handa
isakripisyo ang kanyang sarili at magpakaalila upang lumabas ang kanyang ama at mabawi. Sa pangkat mat naman, Sebuk, anong tula ang inyong napili? Okay. Sa pangkatatlo, sa iyo ay akin, lahat ay, nanggugustin ko ay akin. Bawat sentimo sisimutin, buhay mo ay aking kikitilin. Ang tula pong ito ay patungkol sa isang pagyurak sa dignidad nating mga Pilipino, sa kamay ng mga dayuhan tulad ng mga praile, na kung saan tayo ng karapatan mga ari-ari no, sa mismong kinukuha, at kung tayo man ay lalaban o susuway sa kanilang mitiin, tayo ay papatayin. Buhay ang kapalit kung sumusuway sa kanilang kagustuhan. Tama. Ayun nga ang kanilang ginawa kay Kabesang Tales. Kanilang ginigiit hanggang sa ito'y ilaban ang sarili. Kahit na alam niya, siya ay talo. Galing naman sa grupo naman ng science. Reliano, ano ang inyong napili? Ang napili po namin ay ang tulang Kabisang Tales. Nandito po yung kanyang tula. Sabi ito, ako'y walang aral, walang kapit sa hukom, ngunit hindi nangangahulugan, ako'y susuko. Na ako'y pagigiit, ilalaban ko hanggang sa dulo, kahit buhay ko pa ang kapalit. So dito ay pinapakita na talagang porsigido siya na ipaglaban kung anong meron siyang karapatan. At ang karapatan na yon, ang pinaguhugutan niya dito is yung kanyang lakas talaga na kahit mahirap, kanyang kakayanin para sa bayan. Yan po. Napakagaling. Napaka-aktibo ni Ginoong Reliano. Sa grupo naman ng English, Group 4, Butison. Ang napili po namin ay ang tula ni Tano po. Ito po ang kanyang tula. Mahal na ama, ako ay iyong lingapin. Ako ay iyong bawin at muling kalingain. Buhay at kinabukasan ko ay sagipin. Huwag mang pikit mata at tengang kawali. Napakagaling. Kaya, paano kayo nasabi nila yon? Dahil hindi binawi ni Kabesang Tales si Tano sa pagiging gwardiya sibil. Dahil sabi ni Kabesang Tales, hindi niya na kailangan ng anak. Kung hindi niya naman mababawi ang kanyang lupain. Kung mabawi niya ang lupain, kanyang tutubusin ang kanyang anak. Napakagaling. Pawang lahat ng grupo ay nakagawa ng kanilang maikling tula. Ngayon, dadako naman tayo sa pagsusulit. Nakikita ba, mga mag-aaral? Opo. Yan. Kung hindi nyo naman ito masasagutan ngayon, ito yung magsesend sa inyong social media. At ang takdang aralin natin ay magsiyasa tungkol sa mga batas na pagmamay-ari sa lupa. Ayun lamang at maraming salamat. Congrats. Congrats. Congrats, sir.